Siguro narinig nyo na yung bali-balita na magre-release ang Apple ng panibagong version nila ng iPhone sa iPhone 17 series. Yun yung Air na version. So, iPhone 17 Air, parang ganun. So, siya yung pinakamanipis at pinakamagaan na version ng susunod na iPhone lineup. Na-mention ko lang kasi nauna na sa trend na yan, itong Red Magic. So, nandito sa atin ngayon, itong Red Magic 10 Air, mas manipis, mas magaan compared sa Red Magic 10 Pro. Pero pag-usapan natin kung ano mga compromises yung ginawa dito ng Red Magic para masabi nating Air talaga to. So, meron dalawang configuration guys, itong Red Magic 10 Air. Isang 12,256, 30,639 pesos as of making this video. Tsaka 16 512 GB, 39,189 pesos as of making this video. If ever na gusto nyo makita yung updated pricing, ilalagay kong link dyan sa description box sa baba. Sa ngayon, unbox muna natin. So ito guys yung box, itong Red Magic 10 Air. Color gray. Tapos may makita lang naman tayong Red Magic 10 Air na text. Very simple lang naman. Tapos yung nandito sa atin ay yung Hailstone na colorway na 12 to 56 GB. Pag open, yung phone agad yung bubungad sa atin na nakabalot. At guys, grabe, manipis talaga siya compared sa 10 Pro. At napakasimple lang din ng design sa likod. Pero, may nakikita ako na pagka Samsung sa design niya. Anyway, next natin makikita ay yung document sleeve na merong SIM ejector, Red Magic stickers at madami yan at iba-iba yung mga size and designs. Tapos meron tayong free hard case na frosted. Complement naman guys yung free case na to, lalo na dito sa Hailstone na colorway. Hindi ko lang sure kung magiging complement yung frosted na case doon sa ibang colorway. Andito pa sa ilalim, yung charging brick na USB-C yung port. At panghuli, yung USB-C cable na red pa rin yung accent. Ito guys, yung itsura ng 10 Air kapag nilagay natin yung hard case. So if ever man na hindi natin gusto yung Hailstone, meron pa tayong Twilight tsaka Orange Flare na colorways. Pero kailangan nyo lang tandaan na yung Orange Flare na colorway ay 16 512 GB lang yung configuration. Hindi siya available sa 12 to 56 GB. So balikan natin yung design nitong Red Magic 10 Air. So, kagaya ng sinabi ko kanina, ang lakas ng pagka-Samsung ng overall na design niya. Pero again, napaka-simple lang. Kita nyo naman, halos walang gaming na vibe sa design ng Red Magic 10 Air. Walang kung ano-anong linya, hindi mecha design, at higit sa lahat, wala siyang built-in fan. Hindi kagaya dun sa Red Magic 10 Pro. At isa yun sa mga dahilan kung bakit mas magaan to, 205 grams to be exact, compared dun sa Red Magic 10 Pro na 229 grams. So, 10% slimmer to and lighter compared dun sa 10 Pro. Tapos, yung frame down nito ay aluminum grade pa rin. So, matibay naman. Pero, makapansin nyo na yung mga kanto nito, matulis pa rin. Ayan. So, hindi siya ganun ka-ergonomic gamitin. Kagaya nung sinabi ko dun sa S23 Ultra na review ko, ito yung isa sa mga reklamo ko sa phone na yun. And sadly, meron pa rin yan dito sa Red Magic 10 Air. Pero syempre, nag-nitpick lang ako guys, baka naman sa ibang user or sa inyo, hindi naman problema yung ganito katulis na kanto. At isa pa sa advantage na wala tayong built-in fan dito, ay meron tong IP rating. Kasi nga, yung 10 Pro, dahil meron siyang fan, meron tayong mga ventilation or vents sa mga gilid ng 10 Pro, talagang mapapasukan ng tubig yun. Pero ito, dahil walang fan, walang mga vents dito sa mga gilid niya, meron siyang IP54 na rating. So, if ever matalsikan ng tubig, hindi agad-agad siya papasukin at hindi din siya papasukin agad-agad ng alikabok. At kapag tingnan natin guys, yung website ng Red Magic, Ice X cooling system pa rin yung inilagay nila dito sa Red Magic 10 Air. 9 layers pa rin yan ng cooling system. However, yung vapor chamber nitong Red Magic 10 Air ay mas maliit kumpara sa vapor chamber ng 10 Pro. Pero kapag tinignan nyo naman yung size, nasasakop pa rin naman yung chipset tsaka yung ilang part ng battery. So, goods pa rin yung vapor chamber na inilagay nila dito sa 10 Air. So, almost the same pa rin naman yung cooling system dito sa 10 Air minus yung built-in fan, yung vents, at saka mas maliit yung vapor chamber niya. Ngayon, kapag tinignan natin yung mga sides, dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down, yung power lock button, pati na rin yung dalawa nating shoulder triggers na same pa rin, 520 Hz pa rin yung response rate. Tapos dito naman sa may left side, makikita natin yung dalawang antenna bands at sa gitna niyan meron tayong red button at ito yung magic key
button. Yun ang tawag nila dito. Pero by default, kapag nilong press natin yan, ang bubukas ay yung game space. Pero pwede natin yang ma-customize. Tapos dito naman sa taas, makikita nyo yung ating IR blaster at saka yung secondary microphone natin. Dito naman sa may ibaba, yung ating main speaker, USB-C port, main microphone, pati na rin yung ating SIM tray. Okay, so sadly, yung kanyang SIM tray ay 2 nano SIM lang yung pwede nating maikabit. So, hindi tayo makakapaglagay dito ng micro SD card. So, hindi expandable yung kanyang storage. And again, palagi kong sinasuggest na if ever nabibili kayo ng phone na walang micro SD card na slot, mas maganda yung highest variant yung piliin niyo. Tapos dito naman sa may likod, syempre yung camera module natin. At meron tayong makikitang extra dito na bilog. At yan naman yung tinatawag nilang light strip. Okay, medyo confusing lang yung name kasi pag strip, pahaba dapat. Pero dito bilog. So, wala lang. At least meron pa rin kahit pa paanong gaming vibe na inilagay dito yung Red Magic. At customizable naman ng kulay niyan. Mamaya-maya papakita ko sa inyo. At dito sa harap, ganun pa rin guys. Kita nyo naman, napakanipis na mga bezels. Tapos, wala pa rin tayo makikitang selfie camera or punch hole selfie camera dito sa may taas kasi kagaya pa rin dati, kagaya ng 10 Pro, under display yung kanyang selfie camera. Pero kapag binabaan natin guys, pakita ko na ngayon pa lang kapag binabaan natin yung kanyang brightness, so papatayin ko siya sa pagka-auto, kapag binabaan natin, magiging obvious na yung kanyang under display camera. Kita ninyo may discoloration. Pero kahit ganun, nakakatuwa pa rin na inilagay nila dito yung under display camera. Pwede sanang punch hole selfie camera na lang, 'di ba? Para mas maganda, mas bawas yung features pero maganda na ganyan pa rin para mas immersive pa rin yung gaming natin. So ito guys yung settings ng kanyang light strip. Pwede tayong mamili ng mga available colors dito, pati na rin color combinations. Tapos ito yung itsura niya. Yan. So, palitan natin ng kulay. So, sa ngayon, naka-color red siya. Combination colors tayo. Ayan. Ganyan siya. So, pwede nyong piliin na palagi siyang naka-on. Depende na sa inyo. O kaya naman, kapag tinignan ninyo dito sa settings, pwede siyang umilaw kapag meron tayong notifications, like incoming calls, o kaya kapag may alarm tayo, o kaya kapag sina-charge natin, para makita natin kung fully charged na kahit hindi natin tingnan yung display. So para sa inyo, pagdating sa design nitong Red Magic 10 Air, okay lang ba yung mga compromises na ginawa nila para mas magaan at mas manipis to compare dun sa Red Magic 10 Pro? Comment kayo dun sa baba. So, ilan sa mga nakita natin ulit na compromises? Wala siyang built-in fan, mas maliit yung kanyang vapor chamber, tapos yung kanyang design sa likod, mas simple compare dun sa 10 Pro. Pero pagdating sa pagiging light o pagiging air, talaga namang mas magaan siya compared sa 10 Pro at meron pa tayong ingress protection dito. Ngayon pagdating naman guys sa battery, ang laki ng inilagay nila dito, 6,000 mAh. Although hindi kasing laki dun sa 10 Pro, kasi yung sa 10 Pro ay 7,050 mAh. Tapos yung charging speed same lang, 80 watts pa rin. So tingnan natin yung mga SOT na nakuha natin dito sa 10 Air. So ito yung unang SOT na nakuha natin sa PCMark kapag 120 Hz yung kanyang refresh rate or kapag naka-auto tayo. Saktong 10 hours lang. Well, hindi siya impressive, obviously, pero para sa isang phone na ang taas talaga ng specs, baka ma-justify nyo na rin. Tapos yung kanyang display, sobrang laki din. May under-display camera pa siya. So, another consumption na naman yun sa battery niya. Kaya ganyan lang yung nakuha natin, 10 hours. Kasi kung ako'y tatanungin, hindi ko gusto yan. Pero baka para sa ilan, mag-justify na nila yan sa ganda ng specs ng phone na to. Pero trinay ko din na ilagay sa 90 Hz yung refresh rate at ito yung nakuha natin. Ayan, nadagdagan siya ng 18 minutes. So, 10 hours and 18 minutes lang yung nakuha natin. Ngayon, pagdating sa charging, 13 to 100%, 49 minutes ko na charge yung phone na to. So, mabilis talaga. At kapag tinignan nyo sa kanyang battery setting, meron tayong charge separation or bypass charging ang tawag sa ibang brand. Pwede nyo ring i-enable yung kanyang turbocharge para ma-utilize natin yung 80 watts na charging speed ng phone na to. Pero syempre, kailangan ninyong tandaan na kapag naka 80 watts tayo na charging speed, talagang iinit siya habang siya na-charge. So, mabilis madedegrade yung battery health ng phone na to if ever na ganyan palagi yung setting natin. So, kung hindi nyo kailangan ng sobrang bilis, i-disable nyo lang yung turbocharge. Ngayon, pagdating naman guys sa kanyang display, meron tayo ditong 6.8 inch na AMOLED
1.5K your resolution at aabot ng 120Hz yung kanyang refresh rate. Protected pa rin tayo dito ng Corning Gorilla Glass 5 at aabot ng 1,600 nits yung kanyang peak brightness. Bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang i-mention, sobrang immersive ng display ng phone na to guys. Kita niyo naman, sobrang laking tulong ng under-display camera niya. So talagang walang distraction sa display. Makita nyo, talagang tuloy-tuloy siya. Sobrang nipis pa ng bezel. So kung gagamitin natin to sa media consumption, sa gaming, mag-e-enjoy talaga tayo. Kagaya ng mga previews ng mga Red Magic phones. Pero, balikan natin guys, hindi ko mapalampas yung kanyang peak brightness. Naalala ninyo yung CMF Phone 2 Pro na nasa less than 20,000 lang. Alam nyo kung ilan yung peak brightness ng phone na yon? 3,000 nits. Ito, 1,600 nits lang guys. So, hindi ko talaga siya mapalampas. Bakit ganun lang kababa yung peak brightness ng phone na to? So, if ever lang nagagamitin nyo to outdoor, baka makulangan kayo sa brightness niya. Pero, kung indoor, syempre, wala kang magiging problema. Nabanggit ko lang kasi, syempre, ang taas ng presyo ng phone na to compared dun sa CMF Phone 2 Pro. Pero mas mataas pa yung peak brightness nun compared dito. Isa pa sa nakaka-disappoint talaga sa phone na to. Agad sinabi ko kanina, ang ganda ng display, pero hindi mo siya may-utilize sa media consumption. Okay? Sa YouTube, yes, makakapag-play ka ng 4K, 1080p, pero pagdating dito sa Netflix, guys, kita nyo naman, level 3, yung kanyang widevine security, yung max playback resolution niya, SD, hindi man lang Full HD, grabe, nakaka-disappoint. At ilang beses ko talagang ni-reinstall yung Netflix kasi baka error lang, na-restart ko, pero ganun talaga. Pero kapag tinignan ninyo dun sa DRM info, makikita nyo guys, level 1 yung security level niya. So, ewan ko, siguro sa mga ibang streaming applications, maliban sa Netflix, baka makakuha naman tayo ng Full HD na playback. Pero dahil sobrang dami ng taong gumagamit ng Netflix para manood ng mga TV series, ayun, SD lang yung pwede nating i-play. Pero para dun sa mga gumagamit ng Red Magic 10 Air, paki-check nga din sa Netflix application ninyo kung ganun din yung na-encounter ninyong error. Paki-comment dyan sa baba kung anong level yung nakita ninyo. Ngayon, pagdating dito sa display settings, pag tinignan natin, meron tayong mga pwedeng gawin sa display niya. Kung gusto natin timplahin ng kulay, meron tayong 3 preset, colorful, standard, tsaka soft. Pwede pa nating timplahin yung kanyang white balance or color temperature. Kapag tinignan naman natin guys, yung screen refresh rate setting, pwede tayo mamili kung auto, 60, 90, or 120Hz. Ngayon dito sa testufo.com, basta ginagalaw natin yung display, aabot talaga siya ng 120Hz. Pero sa oras na hindi na natin tinatouch yung display, makikita ninyo, bababa naman siya agad to 60Hz. So I suggest, hayaan nyo na sa auto switch yung setting ng kanyang refresh rate, makakatipid pa kayo sa battery. Pero kahit makatipid kayo, 10 hours lang talaga SOT. Ngayon pagdating sa performance, naka Red Magic OS 10 na tayo. Android 50 na yan out of the box. Snapdragon 8 Gen 3 yung ating chipset. LPDDR5X yung ating RAM. At UFS 4.0 yung ating storage type. At pinapromise ng Red Magic na makakatanggap to ng 3 major Android updates or upgrades. So aabot to guys ng Android 18. Ngayon pagdating sa virtual RAM or extended RAM, pwede tayong mag-add dito ng up to 12 GB. At ito yung Antutu score na nakuha natin sa kanya kapag hindi natin ginamit yung kanyang extended RAM. 2,045,472. Sobrang ganda talaga ng performance nito guys. Talagang sagad-sagaran sa specs. Hindi naman sagad-sagad. Meron pa mas mataas dito. Pero considering na 2 million yung score, talagang kahit anong application patakbuhin natin dito, kahit anong games, kakayanin talaga ng phone na to. Pero try nating i-on or gamitin yung extended RAM. Ito yung nakuha natin. 2,051,007. So tumaas yung kanyang performance, bumili siya kapag ginamit natin yung extended RAM. At dahil compromise guys yung ventilation nito, compared dun sa 10 Pro, tingnan natin yung result ng kanyang wildlife stress test. Makikita ninyo na ang starting temperature natin, 33 degrees. Pero umabot tayo guys ng 56 degrees. So, 23 degrees yung nadagdag guys. At malaking malaking information to tungkol sa thermals ng phone na to. If ever nagagamit tayo ng mabibigat na apps or application, hinay-hinay lang tayo dito kasi wala tong built-in fan. Medyo mas matagal siyang lumamig compared sa 10 Pro. Pagdating sa battery consumption, kita nyo, ang laki din yung nabawas, 16%. So, hindi talaga ganun kaganda yung battery performance ng
phone na to. Pero pagdating sa CPU throttling guys, makikita ninyo yung line dito sa stress test natin, hindi sobrang baba nung ibinagsak ng performance niya kahit sobrang init na ng temperature niya. Makikita ninyo, medyo ano pa rin siya, medyo stable pa rin. 78.6% yung stability niya. Hindi impressive, pero pwede na. At kagaya na sinabi ko kanina, kapag nilong press natin, itong magic key na tinatawag nila, ang bubukas ay game space. Ayan. Okay? Ngayon, kapag nilong press natin ulit, mag-exit siya. So, compare dun sa 10 Pro, yung 10 Pro kasi para siyang talaga, siniswitch. Ito, button siya. Ang maganda lang, at ang advantage ng button, pwede natin yang ma-customize. So, meron tayong ibang option dito na pwedeng iselect kung gusto nating ibang action yung mangyayari kapag nilong press natin yung kanyang magic key. Pwedeng red magic AI, camera, flashlight, quick switch sound, or wala talaga. Ang hindi lang maganda, pero tingnan natin sa mga susunod na software update ay makapili tayo ng ibang application na pwedeng ma-open kapag nilong press natin yung magic key. Sa ngayon, yan lang talaga yung pwede nating magawa. So kapag nandito na tayo sa game, meron tayo makikitang opaque na line dito sa may bandang gilid. Meron din dito sa kabila. So kapag swipe natin yan mula sa left papunta sa right, ayan, lalabas sa atin yung red magic or game space options. Pwede natin piliin yung profile natin kung anong performance ng CPU at GPU yung gusto nating ma-achieve dito sa game na to. Okay, tapos dito sa taas, pwede nating ma-set up yung kanyang shoulder triggers. So dito sa game na to, Racing Master, na na-customize ko na siya kasi nandito yung steering wheel sa may gilid. So try natin. So take note lang guys, dito sa Racing Master, nakasagad yung graphic settings natin. At makikita ninyo, pagdating sa performance, walang kahirap-hirap. Kagaya naman in-expect natin, talagang ganito yung performance ng mga Red Magic phones. Lalo na tong 10 series, napaka-latest pa ng chipset na ginamit dito. Ngayon, pagdating sa responsiveness ng kanyang shoulder triggers, ganun pa rin. Wala pa rin ako masabing negative sa kanya. Sobrang responsive talaga. Ayan, so mag-enjoy tayo sa game. Ayan, makikita nyo naman, di ba? Kapag lumiliko tayo. Ayan. So, isang example lang yan na pwede nating gawin dito sa shoulder triggers niya. Pero madami pang option kapag in-explore ninyo. Pero kagaya ng makikita nyo, wala tayong problema pagdating sa performance niya sa mabigat na game at sa paggamit ng shoulder triggers. So, naman tayo sa last aspect ng phone na to. Hinuli ko kasi palagi namang ito yung pinakamalaking compromise sa mga Red Magic phones at yan, yung camera department. So, dalawang 50 megapixels yung inilagay nila dito. Isang 50 megapixels na main shooter na merong OIS. Tapos, 50 megapixels na ultra-wide at yung kanyang under-display na selfie camera ay 16 megapixels. So, tingnan natin mga sample photos at videos. Okay, so ito naman guys yung 1080p video recording dito sa selfie camera nitong Red Magic 10 Air. So, napaka-cloudy pa rin ang itsura niya. Hazy. Parang, alam niyo yun, parang may fingerprint doon sa mismong selfie camera. So, wala pa rin improvement tayo makikita rito guys. Pero pwede na. Kahit pa paano pwede na. Yun nga lang kapag hindi ganun kaganda yung lighting sa paligid, asahan nyo na hindi magiging maganda talaga yung quality. Kita nyo naman, oh. Diba? Hindi ganun ka-sharp. Parang ang dumi ng camera. Ano ba sasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Ako nga pala, bago ko tapusin, lakad tayo para makita ninyo yung stabilization niya. Ayan. Ganyan siya. Okay?
Sige, comment kayo dyan sa baba. So, yun na lahat guys. Yung mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Red Magic 10 Air. Sa tingin nyo ba, deserve ng Red Magic na ipagpatuloy yung ganitong trend sa kanilang phone? Medyo madami tayong nakitang compromise. Kita nyo naman kanina, especially sa design. Pero, para sa iba, baka okay yung compromise na yun. So, paki-comment dyan sa baba. Ano masasabi nyo dito sa Red Magic 10 Air? Kung kayo tatanungin ninyo, good option siya para dun sa mga ayaw gumastos ng sobrang laki at medyo na overkill dun sa specs ng mga pro versions ng Red Magic phones. Okay to. Yun nga lang, kagaya pa rin ng ibang mga Red Magic phones, kailangan talagang i-work out ng Red Magic yung battery consumptions ng mga ng phones nila overall. Hindi lang dito kasi 10 hours screen on time para sa ganitong presyo, yan laki-laki ng battery capacity. At yung review natin last time, yung Xiaomi 15, naalala nyo to? Xiaomi 15, almost same yung performance nila overall, pati na rin yung specs nila sa display. Pero grabe yung SOT. Yes, mas maliit yung display nito, pero ang layo pa rin Ang layo pa rin ng screen on time na nakuha natin dito sa Red Magic 10 Air. So sana, dahil matagal-tagal naman yung software support na ibibigay dito ng Red Magic, sana ma-improve nila yung battery consumption ng phone nito. So, yun lang naman. Pero overall, okay siya. Maganda siyang alternative kung ayaw natin ng sobrang taas na specs ng mga pro versions ng Red Magic phones. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.